Hi guys, ako po si Alan. Yan, tawagin niyo lang akong Alan o Kuya Alan kung gusto niyo. Um, Isa ako sa mga ah, tagahanga ni Mayor Rodrigo Duterte. By the way, I'm from Sydney and kahit malayo, yung puso ko syempre nasa Pilipinas pa rin. Nakita ko ang Pilipinas kailan lang, 2 years ago. Simula nung umalis ako, malala na, naghihirap na. Dahil pulubi sa kalsada, walang trabaho. Ultimo ako, di makahanap ng trabaho. So, dito sa Australia, ibang-iba naman, kabaliktaran. Federal government, Commonwealth, um, ikaw ang amo, kumbaga, madaling maghanap ng trabaho. Masisecured mo yung pamilya mo. Wala kang makita halos na ano, ng mga pulubi. Maliban dun sa may mga side sa utak na talagang hindi nila kaya magtrabaho. Pero siguro 0.0001% ganun kakonti yung mga homeless dito. Nanggaling ako sa Amerika 2 years ago din. Um, Parang Pilipinas na rin. Ang daming pulubi, homeless, walang trabaho, nagsasarahan ng mga kumpanya. Yan ang nangyayari kapag bumabagsak ang gobyerno or ang ekonomiya dahil sa corruption. So, ganyan din nangyayari sa Pilipinas. Huling uwi ko last year, lalong lumala. Ang daming pulubi sa kalsada. Ang daming mga sindikato. Ultimo yung batang binigyan ko ng ng Jollibee ba yun? Jollibee. Binigyan ko siya ng Jollibee. Tapos, nandun lang siya sa baba ng hotel namin. Umakyat ako, tinitingnan ko siya. Nakita ko siya sa baba. May isang maman lumapit. Kinuha yung binigay ko. Nang putya, hawak din pala ng sindikato. So, ba't ganun? Ba't hindi nila masugpo yung mga ganong klaseng elemento, di ba? Drugs, nandyan kahit saan. Mga nakawan, ah, hold up, snatching. Kaya nung nalaman ko tatakbo si Duterte, actually alam ko na noon pa, maunlad na yung Davao kasi may kaibigan ako nagstay ako sa condominium, may kaibigan ako. Todo ang bida niya kay Duterte, ang Davao, ganito, napakalinis, napakaganda, napakamapayapa. Sabi ko, sana meron tayong presidenteng ganun. Hindi puro Aquino, mga kuwang ko. Sila na nagpapatakbo ng Pilipinas eh. Bili mo hanggang ngayon, internet sa Pilipinas, 3G. 3G ah. Tapos sabi nila, mataas daw ang economy natin. Hindi totoo yun. Umuwi ako ng Pilipinas eh, lintik, ang daming pulubi. Grabe yung traffic, ang dumi ng hangin. Walang control, walang disiplina. Nakakasawa na, yun na lang yung nakikita mo araw-araw. Ako, hindi ko masyadong dama yun, pero nakikita ko yun kasi dahil sa social media, dahil sa internet, lahat nakikita mo kahit nasa malayo ka na eh. So, hindi ako naniniwala na si Robredo ang nananalo sa halalan. Naniniwala ako na minamanipulate ng LP ang halalan ng Liberal Party. At saka ang COMELEC, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya doktorin yan eh. Mas gusto ko pa nga yung mano-mano eh. Mano-manong botohan katulad nung dati. Hindi ka basta pwede mandaya. Eh ngayon, pwede mo, it's a program. You can reprogram everything when it's a program. You know what I mean? Ano lang yan eh, i-change mo lang yung command niyan, iba na yung gagawin niyan eh. Pwede, come on man, you can't lie, we're not stupid. Ako, computer science student. Alam ko yan, man. Kaya, sabihin nyo na walang dayaan nangyari sa, sa COMELEC.
Man, we're not stupid, you know what I mean? Lahat ng Pilipino nakikita yan. Hindi sila tanga. Suggestion ko kay Bongbong at saka kay Duterte, imbestigahan yung COMELEC kasi minamagic nila. No one knows Robredo. Kahit dito, nagtanong ako sa area namin kung saan napakaraming Pilipinong botante sa Blacktown. Marcos, Marcos, bakit namin iboboto si Robredo? Dahil nagbabas siya? Oh my God, come on man, we're not that stupid. Hey? Tama na, wag nyo nang ina makiisa kayo sa pagbabago ng Pilipinas. Huwag niyong sirain ang kinabukasan ng kabataan. May mga anak ako. When I retire, I want to go back to the Philippines. Alright? Gusto ko bumalik sa maayos na Pilipinas. Huwag niyo nang palalain ang sitwasyon. Ilang henerasyon na kayong ginagago ng mga Aquino at Kawangko. Eh si Ninoy naman pala, mamamatay na. Kaya naniniwala ako, sinet up nila yun. Yung pagbaril kay Ninoy. Set up yun. Hanggang ngayon, di nila matukoy kung sino yung bumaril. Come on, guys. We're not stupid. Seriously? Putang ina, ang maniniwala lang sa inyo yung mga kakakapanganak na sanggulang. Oh. What are you talking about? Duterte, idol kita. May plano na sila sa inyo na ipa-impeach ka kaya pinipilit nila manalo si Robredo. Bicolano ako. Totoo ako mag-Bicol. Bicolano baga ako. Pero fuck, hindi ko iboboto yan kung Bicolano siya. Ang iboboto ko, yung alam ko na makakatulong sa Pilipinas. Yung alam ko na makakapagpabago sa buhay ng mga Pilipino. Huwag niyo kaming gawing tanga. Bongbong, please, ikaw ang nanalo. Kahit anong sabihin nilang pagmamanipulate sa media o saan, buong Pilipinas, ikaw ang gusto. They manipulated the Picos Machine program, mate. They did. Yung tuta yung foreigner na nagdala ng Picos Machine sa Pilipinas, may kaso yun eh, fraud. Tapos sasabihin nyo, di nyo dinadaya ang Pilipinas. Putang ina, desisyon ng buong Pilipinas yan. COMELEC, hindi kayo ang Pilipinas. Putang ina naman, men. Maawa naman kayo sa bansa natin. Maawa naman kayo. Diyos ko po. Wala ba kayong pangarap? Pera lang ba talaga katapatin nyo? Ang pera na uubos yan. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra. Be humble. Isipin mo yung mga susunod na henerasyon. Isipin mo yung ipamamana mo sa mga susunod na henerasyon, yung mga anak mo, mga apo mo. Isang maunlad at mayaman, malinis na Pilipinas. Please, be honest. Bongbong is the winner, hindi si Leni Robredo. Mayor Duterte, do something about this. Please. Ako, kahit nasa malayo ako, ang puso, isip ko, nasa Pilipinas pa rin. Ang pagmamahal ko sa bayan, walang katulad. Uuwi pa rin ako sa Pilipinas. Umuuwi ako sa Pilipinas. Sana lang, huwag silang magwagi na mai-impeach si Duterte. Kasi, common sense eh, may maitim silang balak. Lahat na nakaupo sa Senado, majority dilaw. May balak sila. Yung bumaliktad man, huwag mong pagkatiwalaan yung mga yan. Kung maaari lang totally bago lahat sa Senado tsaka sa Kongreso, even Manny Pacquiao, come on man, what have you done to the country? Huh? You can't even implement a law. Sinita mo yung mga yung mga bakla, yung mga tomboy.
You don't like them? You call them worse than animals? Come on, what kind of brain do you have? Tao yun. Huwag mong daanin sa relihiyon. Lahat tayo may pagkakaiba. Kaya ko gusto si Duterte. Kasi kahit na magkakaiba ang isip ng mga Pilipino, na pagkakaisa niya ito. Walang discrimination. He's very humble. Batas, wala tayong sinusunod na batas. Traffic sa Pilipinas, putya. Yung mga sasakyan, puta, parang octopus yung mga usok. God. Maawa naman kayo. Pag-asa namin na, kaya gusto namin si Bongbong kasi naniniwala kami sa federalism. Yung father niya, magaling yun. Pinagkaisahan ninyo. Martial law, fuck. There's an uprising going on. Bakit hindi magma-martial law? May revolution. Diba? Afterwards, what? What happened? Naalala ko noon, 50 cents, 75 cents pamasahe ko sa jeep. Ngayon magkano na? Fuck, what kind of brain do Comelec have? Bakit sila pumapayag? Si Duterte na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Dapat, kung sino man yung nakakaalam ng kabulastugan ng Comelec o ng Dilaw, i-report nyo. Mahalin nyo ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Naniniwala ako sa karma. Ngayon, kung ipagpapatuloy nyo yan, malalaman at malalaman namin yan. Hihimas kayo ng rehas. O baka ma-death penalty pa kayo. Mag-isip-isip kayo. Okay? Hindi tanga ang Pilipinas. Gusto namin si Bongbong, hindi si Lenny. Walang experience yan. Abogado siya, so what? Nagtinda ka ng lugaw, kumita ka ng 411 million. Come on, man. Come on. Bumili kayo ng boto. Kalat na kalat sa social media. Namimili kayo ng boto. Yung PCOS machine, Marroas ang lumalabas, hindi Duterte. What? Why? Noy, putang ina naman, ayaw na ng tao sa angkan ninyo. Hihimas ka rin ng rehas. Tingnan mo. Baka nga mapapatay ka pa. Pugutan ka ng abo sayak, matuluyan ka. Sigaw na ng Pilipino to, hindi sigaw ng pamilya mo. We want Duterte and majority wants Bongbong. Period. Maraming salamat po. Ako po ulit si Alan. Mahal ko ang Pilipinas at patuloy akong susubaybay sa kung ano nangyayari sa Pilipinas, malayo man o malapit. Sana sa tunay na pagbabago. Mr. Duterte, we love you.